Sa puntong ito, makakausap po natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kaugnay po sa ilang maiinit na issue. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, ma'am. Yes, magandang tanghali, Connie, at sa lahat na nakikinig sa inyong programa. Yusek, ano ho ang reaksyon mismo ng Pangulo no, sa utos ng Korte Suprema na magkomento po siya tungkol sa petisyong magpa-medical exam, physical exam at hair follicle drug test din siya? Magkokomento pa lang naman 'to, 'di ba, Connie? So, Yes, ang Pangulo naman at ang administrasyon ng Pangulo Marcos Jr. ay gumagalang sa Korte Suprema. So, kung anong pag-uutos, yun naman ay gagawin. Nagko-comply. Okay, at sakali-sakali ho, gaano kahanda nga ho ba ang Pangulo, no, just in case na sumalang po sa ganitong examination, okay ho siya, wala namang anything po na nasabi po sa inyong direktiba? Magkokomento muna kami. Alright. Sa ibang usapin naman po, sabi po ni VP Sara Duterte, last minute ho daw yung pag-aprobahan ng Office of the President sa kanyang travel request. Sabi niya ho, nangyari na noon na one day before ng biyahe na ilalabas po ang Travel Authority. Nagkaroon ho ba ng delay sa pag-aproba sa request po ng bise? Hindi po, madalas naman po na one day before her trip ay ibinibigay yung travel authority. At wala pa sa pagkakataon na siya ay tinanggihang mabigyan ng travel authority. At kung nagmamadali po pala ang Vice Presidente, sana mas maaga din siya na nag-request ng, ng travel authority. And at the same time, may nakita po kasi tayo doon na parang may binago siyang date I see. ng pag-alis or meron siyang pinahabaan yung kanyang pag-alis or pagbabakasyon. Kaya itong April 22 na naibigay sa kanya, nag-supersedes lang sa nauna na travel authority. I So, siguro kung nagmamadali po siya, ang Vice Presidente, siguro a month before, paggawa na siya po ng request para wala siyang sinisisi. Sabi pa rin ho ng bise, no, confidential daw sana dapat yung pag-handle po sa ganitong dokumento para sa kanyang seguridad. Meron ho kayong komento dyan? Hindi naman maaari maging lihim ang mga bagay-bagay na kinapapalooban ng Vice Presidente. Unang-una, Vice Presidente siya. Pangalawa, may dinadala naman siyang security at mga OVP personnel. So lahat naman po yung public officials. At ito po ay binabayaran, yung paggastos po ng security at ng OVP personnel ay sagot po ito ng gobyerno. So unang-una po, titignan po kung may dereliction of duty po ba. Pangalawa, syempre, of public interest ang mga ginagawa ng Vice Presidente. So hindi po ito malilihin. I see. Okay. Ano naman ho yung reaksyon ng Pangulo sa nagiging takbo po ng impeachment complaints hearing sa Kamara laban po sa bise? Ang Pangulo naman po ay alam po niya kung ano ang trabaho ng Kongreso at alam niya po na may separation of powers at ang tangi lamang din pong gusto ng administrasyon na ito ay managot ang lahat ng dapat na managot. Hindi lamang sa flood control projects, hindi lamang dito sa impeachment, sa lahat ng mga maaaring anomalya na nangyayari sa administrasyon na yon ay dapat po na managot. Yan po ang gusto ng Pangulo. Sinabi rin ho ng bise na nasa likod ngayon ni dating Senador Antonio Trillanes IV yung makinare po ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano naman ho ang reaksyon dyan ng Malacanang? Yan po ang pagbibintang. Muli, tama po ba ako? Pagbibintang ni Vice Presidente? Yes po, yan po yung napanggit niya sa kanyang pahayag din. Wala naman po tayo maaasahang magandang salita na manggagaling sa Vice Presidente patungkol sa ating Pangulo. Lahat na lang ng kasalanan sa mundo isisisi niya sa Pangulo. Pati yung mga EJK na ginawa ng kanyang ama di umano ay sinisisi niya pa rin sa Pangulo. Kaya sa kanila, ang sisisihin niya po ay ang Pangulo. At yan po naman ay wala pong kinalaman kung ang transaksyon po na ito ay dati pa siyang mayor, dati siyang vice mayor, wala pa po sa posisyon bilang presidente si Pangulong Marcos Jr. So yung mga transaksyon na umikot at naipakita po ng AMLAC na bilyong-bilyong piso, hindi naman po kasama ang Pangulo sa transaksyong kanyang pinaupalooban. So paano magiging kasalanan ng Pangulo ito? Okay. Ito po, follow up lamang din po doon sa pagbubukas naman, ito pong box po ng tax records po ng Vice Presidente at ng kanyang asawa. Ang sabi po ni dating BIR Commissioner Kim Menares, maaari daw mag-request ang BIR Commissioner ngayon sa Pangulong Bongbong Marcos no, na mapirmahan ito para mabuksan. Willing ho ba ang Pangulo kung sakasakali ho na i-request ito ng BIR na pirmahan para ho mabuksan na itong kanyang tax records po ng bise?
Sa ngayon po, Ma'am Connie, wala pa pong naibibigay sa ating anumang komento patungkol po diyan. Okay. At Ipaparating po natin sa Pangulo. mapunta naman po tayo sa naging pahayag naman ni dating Speaker Martin Romualdez. Ang sabi po niya naman na kabilang ang ehekutibo sa mga kumikilos para sa national budget. Ano ho ang tugon niyo diyan? Of course, nanggagaling po ang NEP mula sa executive. At yun po ang nasa batas. So wala naman pong question doon. So, do you agree na sa sinabi rin ho ni Congressman Romualdez yung katagang command responsibility dapat yan ng executive department pagdating po sa implementasyon ng flood control projects? Okay, ang pag-i-implement po kasi talaga ng flood control projects ay nagbumula po sa DPWH. Sila naman po talaga ang may mandato dito. At kung sinasabi niya na people implementing on the ground, ay masasabi po natin na talagang DPWH. Kaya nga po, nung may nakita ang Pangulo at mayroon siya naramdamang may anomalya, hindi po ba pinasimulan po niya ang pag-iimbestiga? So yan po ang trabaho ng Pangulo, hindi lamang po maging mag-govern, kundi talaga linisin ang mga maaaring anomalya sa administrasyon niya. At yan po ang ginawa ng Pangulo, hindi po siya nagpatumpik-tumpik na paimbestigahan ang dapat na paimbestigahan. Bilang Pangulo, yan po ang kanyang mandato. Ang isa po sa sinasabi kasi kung may nakita pala, dapat hindi ho pinirmahan ng Pangulo. Kung may nakitang ano po, Kung may mga nakitang irregularidad po, bakit po pinirmahan pa itong ng Pangulo, ito pong budget dyan? hindi naman po agad makikita kung may anomalya ang budget. Makikita lamang po yan kung hindi ginamit na tama yung pondo. So, itong mga proposals na to ng mga congressmen, nagkaroon ng amendments na hindi naman po mali, if ever nagagamitin sa tama, hindi po yan makikita agad ng Pangulo. Makikita na lamang yan kung may anomalya dahil naging ghost projects na. Okay, Kaya doon magpapaimbestiga. Kung nagkaroon ng ghost projects, hindi ginamit ang tamang na pondo, doon dapat magpaimbestiga ang Pangulo. may impormasyon ho ba kayo kung nagkausap na rin ho ang Pangulo at ang kanyang pinsan na si Congressman Romualdez kamakailan? Wala po eh. Personally, ako wala po talaga. Ako nakikita ko nag-uusap sila. Pero sa aking pagkakaalam ay wala po talaga. Okay. Kaugnay naman ho sa response ng gobyerno sa energy crisis ngayon, bukod po sa tulong sa mga PUV driver, may inihahanda rin hong tulong ba ng ayuda ang gobyerno lalo na dun sa mga negosyante at manggagawa na rin ho, naramdam na rin yung effect syempre itong mahal na langis? Ang gusto naman po ng Pangulo ay balanse ang pagpapatupad ng anumang programa sa lahat ng stakeholders. Pero ang inuna po talaga ng Pangulo sa ngayon ay ang mga tsuper, operator na talaga pong direktang na hit no? ng pagtaas ng presyo ng krudo. At unti-unti po, meron na po tayong mga programa sa SSS, GSIS, sa Pag-ibig, at pati po ang DOH para po maagapayan ng ating mga kababayan, pati mga OFWs. Marami po programa. Hindi lamang po ito para sa transport sector. Marami naman po. Pati sa magsasaka at sa mga mangingisda ay maraming proyekto po at programang Pangulo. Okay, ito nga pong energy crisis na ito, laging usapin ho yung budget no, para sa short-term, long-term solution. Yung pong naitatag pong Maharlika Wealth Fund, hindi ho ba kaya daw makakatulong yun ngayon, lalong-lalo na sa pangangailangan po ng mga kababayan natin? Hindi po pa ako na-update patungkol po sa Maharlika Wealth Fund. Ipapaalam ko po dahil hindi pa po sa atin ito na-i-issue ngayon. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin dito sa Balitang Hali, ma'am. Maraming salamat sa iyo, Connie. Yan po naman si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Susubukan po nating hinga ng reaksyon si Vice President Sara Duterte kaugnay sa mga pahayag ni Yusek Castro.